Bisperas ng bagong taon, makipagtalik. Ginoong Fu, pinaghirapan mong hanapin ang katawan na puno ng yin. Hindi ba't pa malutas ang laso ng yang sa iyong katawan? Ngayon, si Shiyu ay angkop na katawan na puno ng yin. Ang pagtatalik na ito, hindi mo na pwedeng ipagpaliban pa. Ang katawan na puno ng yin, kayang malutas ang laso ng yang sa katawan ni Ginoong Fu. Ikaw ay marangal, may malaking ambag, dapat mabuhay ng matagal. Samantalang si Shiyu ay isa lamang. Mahirap na nurse, isa lamang sa maraming tao na dumadaan sa pagsubok, hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Alam ko. Binibigyan ko lang siya ng oras para masanay. Mabuti naman, akala ko nag-alala si Ginoong Fu, na pagkatapos makipagtalik kay Shiyu, si Shiyu ay... Ang ibig kong sabihin, hindi ka na pwedeng maghintay pa, kung hindi, laging nasa panganib ang iyong buhay. Dahil pala ang pakakasal ni Fu Hangzhuan sa akin ay para maligtas ang kanyang buhay sa gabi ng bagong taon. Si Shiyu ang asawa ko, si Fu Hangzhuan. Talaga bang kailangan kong gawin ito sa kanya? Phew, hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa iyo. Sa pagligtas mo sa akin noong graduation. Hindi ko alam ang ibibigay ko, malamig na kasi. Kaya gumawa ako ng scarf para sa iyo. Huwag na, ayoko lang na habang kasal tayo. Mapahiya ako dahil sa'yo, huwag kang mag-overthink. CJ. Tingnan mo. Sana iligtas ka. At masaya. Fu. Apat ang pinili kong lugar para sa libingan ni Mrs. Tingnan Montag. Pumili ka ng isa, alin ang gusto mo? Gusto ko dito. Maganda, swerte mo. Phew, pinapili mo ako ng lugar na gusto ko. Para ba sa honeymoon natin? Fu, gabi na ng bagong taon, ayon sa astrolohiya. Sa hating gabi, iyon ang gabi ng blood moon. Dapat sa oras na iyon, ayon ni Shiyu ay magsama. Hindi ko alam ang ibibigay ko, malamig na kasi. Kaya gumawa ako ng scarf para sa iyo. Sana iligtas ka at masaya. Fu, KONI Shuriwe, ay tiyak na isa lang ang mabubuhay. Sino ang mabubuhay? Sino ang mamamatay? Ikaw ang bahala. Nasaan si Mrs.? Mrs., hindi pa umuwi mula sa trabaho. At hindi sinabi sa amin kung saan siya pupunta nitong mga araw na ito. Palagi siyang maaga umalis at late umuwi. Nitong mga araw na ito. Mula nang dumating si Master Wuchu. Madalas siyang lumabas, ngayon lang bagong taon. Siguradong tapos na siya sa trabaho, pero hindi ko alam kung bakit. Hindi pa siya umuwi. Alis na kayo. Gabi na ng bagong taon, dapat sa oras na iyon. Ayon ni Shiyu ay magsama. Baka ayaw niyang makipagsama sa akin, kaya tumakbo siya. Jinfeng,
Hanapin agad ang lokasyon ni Mrs. Fu, ayon sa tracking. Nasa maliit na bahay na ito si Mrs. Hahabulin ka o ziyan gayon din. Lolo Fu. Fuhan Chuan, sana'y mabuhay ka ng matagal. Ginoong Fuhan Chuan, ligtas ka habang buhay. Ang huli, ikaw ang magsusulat, anuman ay magkakatotoo. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba sinabi, pumili ako ng lugar na gusto ko? Alam ko sa paligid nito, may isang napakabanal na templo. Kaya nais kong ipagdasal ka. Ito ba ang dahilan kung bakit mo pinili ang lugar na ito? Lolo Fu, ang lason sa katawan mo, hindi na ito pwedeng maghintay pa. Sa bisperas ng bagong taon na ito, kailangan mong makipagtalik kay Shiyu. Bisperas ng bagong taon ngayon. May regalo ako para sa iyo. Sa pagtugtog ng kampana sa madaling araw, eksaktong gabi ng Blood Moon, kailangan mong, sa eksaktong oras na ito, makipagtalik kay Shiyu. Mas malala, mamamatay siya. Lolo Fu. Kung ganito siya kasuya sa akin, wala na akong kailangan. Nagamutin siya, mas mabuti pang maghiwalay na ngayon. Pagkatapos ng diborsyo, aalis na ako. Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo? Diborsyo. Kung hindi, ang aming kasal ay hanggang bisperas lamang. Kung tapos na ang bisperas, dapat na tayong maghiwalay. Ikaw, hindi ako sang-ayon. Lolo Fu, alam kong pinakasalan mo ako dahil espesyal ang aking katawan. Na makakapagpagaling sa iyo pero kagabi. Kung ganito ka kasuya sa akin, mas mabuti pang maghiwalay na agad. Kagabi, ako. Anong ginagawa mo? Kahit ano pa, walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Ang taong ito, ayaw din niyang maghiwalay. Ano ba talaga ang gusto niya? Kung malaman ni Kuya Han Chuan na maaga akong umuwi, siguradong masaya siya. Madam, sabi ni Lolo Fu, walang utos niya. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan, Madam. Binibining Lin, hinahanap mo ba si Lolo Fu? Kakalabas lang niya. Kumusta? Ikaw si Binibining Lin, hindi mo pa alam. Habang nasa ibang bansa ka, ikinasal na si Lolo Fu. Ito si Binibining Shiyu, ang asawa ni Lolo Fu. Kumusta, Binibining Lin? Anak, ano ba ito? Mazakit? Ne. Ang Fuhan Chuan na ito, ang cute-cute. Grabe ang tindi niya sa sarili niyang kapatid. Bakit hindi pa siya mamatay? Tungkol sa Fuhan Chuan na ito, isang kite na hindi interesado sa babae, bigla na lang. Gusto na magpakasal? Saka, malapit na siyang mamatay. Gusto pa niyang makita ito. Narinig ka o, si Fuhan Chuan ay naghahanap ng babaeng purihin na makakatulong sa yang poison niya. Yung bigla niyang pinakasalan, baka siya yun? Tita, Zabi emaw sama kapi uwi? Bakit biglo kang umuwi? Gusto ko lang biglang umuwi.
Para sorpresahin si Kuya Hanchuan. Pagdating ko, narinig ko na nagpakasal na siya. Tita, sino ba yang babeng Shiyu na yan? Bakit ngayon ko lang siya narinig? Bakit siya pinakasalan ni Kuya Hanchuan? Upo-upo muna. Sino ba nakakaalam? Si Hanchuan kasi. Di man lang kami sinabihan. Yung babeng Shiyu na yan. Di namin alam kung anong ginawa niya. Nakapasok sa kama ni Hanchuan, kaya napilitan si Hanchuan na pakasalan siya. May ganon pala? Zuempre. Kung hindi, bakit si Hanchuan magpapakasal sa isang wangbon? Et saka. Ang gusto ng pamilya namin. Ikaf. Ying-ying. Oo nga, Ying-ying. Bukas, second day in New Year. Lahat ng kamag-anak at kaibigan ng Fu family. Pupunta sa old house para mag-New Year. Lahat dito. Susuportahan ka pa maging asawa ng kuya ko. Di ba? Tama. Pa sigurado, kahit pa si Shiyu. Ay pure yun, papatayin ka o siya. Wang ma, Madam. yung si Miss Lin kahapon, sino siya? Siya ang Harris ng Lin family, si Lin Yingning. Bata pa lang, hilig na niyang habulin si Master Fu. Dati. Sabi pa ng pamilya ni Master Fu, ang magiging asawa niya ay si Miss Lin talaga. Baka si Fu Hanchuan. Dahil kay Lin Yingning. Kaya ayaw niya akong hawakan. Ngayon ay second day ng New Year, samahan mo ako sa old house. Magbigay ng pagbati sa bagong taon sa kanila. Yung si Miss Lin mo ay bumalik na. Kailangan pa ba akong pumunta? Sino si Miss Lin? Si Lin Yingning yun. Hindi ba dahil sa kaya ayaw mo? Walang kinalaman ang mga bagay natin sa kanila. Makinig ka ngayon. Asawa ako ni Fu Hanchuan. Anong asawa? Gusto lang nila akong gamutin siya. Sige na, pag gumaling na siya, pwede na tayong maghiwalay. Manang, ikaw lang mag-isa ang pumunta. Hindi ka sinamahan ni Kuya Hanchuan? May biglaan siyang lakad, nauna na ako. Pumunta kayo ba sa pamilya ko para magbigay ng kabati? Tuwing ikalawang araw ng bagong taon, si Kuya Hanchuan ay dinadala ako sa lumang bahay para magbigay ng pagbati. Ying-ying. Tita. Ying-ying, lumating ka na. Malamig sa labas, halika. Pasok ka. Maligayang bagong taon, tita. Ito ang regalo ko sa inyo, para sa bagong taon. Ang bait Montag talaga, Ying-ying. Halika. Ikaw ang asawa ni Fu Hanchuan, di ba? Ano pang hinihintay Montag? Sumama ka sa akin. Ying-ying, nakauwi ka na. Kailan ka? Magpapakasal kay Hanchuan? Naghihintay kami sa kasal mo. Oo, Ying-ying. Dapat na ring ikasal sa pamilya, Fu bilang manugang. Tita, Tia. Hindi niyo alam, si Kuya Hanchuan ay kasal na. Ito ang bagong asawa ni Kuya Hanchuan. Si Shiyu. Kumusta kayong lahat? Tara, upo tayong lahat. Sino itong probinsyana? Gutom na gutom talaga si Hanchuan. Kaya't ano kinain? Dahil asawa ka na ng pamilya Fu, dapat sumunod ka sa mga patakaran namin. Bilang bagong asawa na nagbibigay ng pagbati, dapat kang mag-alay ng tsaa sa mga nakatatanda. CJ, Teka, ito ang stepmother ni Hanchuan. Ang biyenan mo, una mong yalay ang 3 tasa sa kanya. Tianyu. Manang, ang unang tasa ay para sa nanay ko. Hawak Montag na. Ang kulit mo naman, sa bagong taon nagkakalat ka. Gusto mo bang masira ang pamilya Fu? Walang kaalam-alam sa mga patakaran. Talagang ga. wala akong ganoong intensyon, biyanan. Ang init ng tubig. Ang mainit na tubig ay simbolo ng kasiglaan ng pamilya Fu sa susunod na taon. Maunlad na negosyo, gusto mo bang sirain ang pamilya Fu at mabaon sa utang? Wala akong ganong intensyon. Wala talaga. Kung wala, hawakan mo ito ng maayos. Hawakan Montag. Mag-ingat ka, mainit ito. Nasaan na ang misis? Nasa lumang bahay na siguro si Mrs. Ginong Fu, susunod. Mayroon pa kayong napakahalagang. Schedule na kailangang kanselahin. Pumunta na tayo sa lumang bahay. Inumin po ninyo ang tsaa. Huwag na lang, hindi mo man lang maayos na maibigay ang tsa. S.A. Halib. Magmano ka na lang sa mga nakatatanda bilang pagbati sa bagong taon. Ito si Johan Chuan, unahin mo siya. Magmano ka ng 3 bises ng may tunog. Tio.
Nay, parang may something itong unan. Ito. Nay, Sinabi ko na kanina, kung gusto mong pumasok sa pamilya Fu, dapat mong sundin ang mga alituntunin ng pamilya Fu. Itong unang may mga pako ay minana ng pamilya Fu. Para subukin kung ang bagong manugang ay susunod sa lahat ng gusto ng pamilya Fu. Ang ganitong babae lang ang karapat-dapat maging asawa ng binata ng pamilya Fu. Noong panahon namin, lahat ng babaeng pumasok sa pamilya Fu ay dumaan sa pagluhod sa unang may pako, walang nagreklamo. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang simpleng babae mula sa bundok, ay magiging maselan. Tama, kung hindi mo kayang tiisin ang simpleng alituntuning ito, paano ka makakapasok sa pamilya Fu bilang manugang? Mukhang. Gusto mo lang ipahiya si Han Chuan. Oo nga di, kung hindi ka luluhod. Ikakahiya montag si Kuya Han Yuan. Nandito ang maraming kamag-anak ngayon, hindi mo naman siguro gustong. Maging tsismis si Han Yuan, di iba? Maraming babae ang gustong pumasok sa pamilya Fu. Bakit? Ayaw mong tanggapin ang biyaya. Kung ayaw mong lumuhod ngayon, maraming ibang handang gawin ito. Ying Ying. Kung luluhod ka ngayon at magmamano sa akin, ikaw na ang magiging bagong misis ng pamilya Fu. Opo, tita. Paano mo nalaman na siya ang gusto kong pakasalan? Siya. Shiyu. Ang asawa ko, si Fu Hanchuan. para na rin ako may utang sa kanya, si Fu Hanchuan. Para pag naghiwalay kami, quits na kami. Sandali, luluhod ako. Tio, Huwag kang magmadaling tumayo, kakabati lang natin kay Tito. Ang dami pa nating kamag-anak, halika, isa-isahin natin. Ito, maligayang bagong taon. Tia, maligayang bagong taon. Yuko ka, Yuko. Pagbati ng bagong taon, mas masaya, bumaba ka. Kuya Hongwon, bakit ang bilis mong bumalik? Kakauwi ka ulang kahapon. Gusto kitang bigyan ng sorpresa ngayon. Nasaan ang asawa ko? Anong azava? Wala akong nakita. Baka naipis sa traffic, hindi pa nakakarating ang asawa mo. Kuya Hanchuan, 2 taon na kitang hindi nakikita. Marami akong kwentong gustong ibahagi sa'yo. Kuya Hanchuan, may dala akong regalo para sa'yo mula sa abroad. Tara, tingnan natin. Kuya, Hanchuan, ang daming kamag-anak. Naghihintay para makipag-inuman sa'yo. nga kuya, ang dami nating tao dito. Huwag mo silang pahintayin na matagal. Binibining Shi. Shiyu. Sino ang may gawa nito? Yun palang probinsyana, asawa mo. Akala ko pulubi sa suot niya. Sabihin mo, ano ang nangyari? Ako ay isang biyenan. Pinapainom ko lang ng tsaa ang manugang. Ano ang problema? Tanggalang siya.
Hindi man lang makahawak ng baso ng maayos. Masyadong mainit ang tubig. Hindi ko talaga mahawakan. Sige, mahilig ka sa tsa. Tao, Huwag ninyo akong hawakan. Ano ang gagawin Montag? painumin mo siya hanggang sa masiyahan. Huvak. Juan and Yo AKO. Tulong. Fuhan Juan, anak ang walang utang na loob. Gusto mo bang patayin ang nanay mo? Kuya, nawawala ka na ba sa sarili? Dahil lang sa isang babae, ginagalaw mo ang nanay natin? Sinasaktan mo ang nanay natin? Han Juan, bagong taon ngayon. Paano mo nagawa ang ganito sa iyong madrasta? Isang malaking kasalanan. Et Zaka. Hindi namin kinikilala ang babaeng ito. Mas masahol pi Asia kay Yingying. Pinapayagan lang namin siyang lumuhod sa tinig bilang pabor. Huwag kang magmalaki. Tinig. Kuya, ang babaeng pinili mo, kahit mababa ang estado, ang lakas ng kanyang puwersa, kanina nang pinakupo ko siya, sa tasulok na pako, halos hindi ko siya mapigilan. Hindi ba't? Kulang pa siya ng ilang ulit na pagyuko. Oo, Hindi pa tapos ang pagyuko? oo, tama. Kung gayon, ikaw na lang ang magyuko para sa kanya. Itaas siya. Ano ang gagawin? Tulungan siyang magyuko ng maraming beses. Lumuhod dyan. Yumukod. Humingi ng tawad. Ako na ang magyuyukod. Zapat na ba yan? Niloloko mo ba ako? Akala mo ba nagbibiro lang ako? Umalis ka. Si Jianyu ang tanging. Tagapagmana ng pamilya Fu, si Fu Hanchuan. Ikaw, isang may sakit na halos libing na, naghahari-harian ka? Fuhan Chuan, ilang araw na lang ang itatagal mo. Pag namatay ka, itatapon kita sa mga aso. Paano mo masasabi yan kay Ginoong Fiu? Sabihin ko sa'yo, hindi mo mamatay si Ginoong Fiu. Ano ang ibig sabihin? Kaya ba't? Si Shiwe ang babaeng bungin ang katawan. Na hinahanap ni Kuya Hanchuan. Fuhan Chuan, ingnan mo ang babaeng ito na dinala mo. Nagturo pa sa kanyang biyenan at nagsalita ng masama. Hindi namin. Papayagang pumasok ang ganoong babae sa talaan ng pamilya Fu. Ito ang patakarang minana mula sa mga ninuno. CJ, sunugin ang talaang kanan at gumawa ng bago. Magsimula sa akin, si Fu Hanchuan. Sa bagong talaan, si Shiyu ang tanging reyna ng tahanan. Fuhan Chuan, Zuvail na anak. Dahil sa isang babae, naghahari-harian ka? Zuvail, hindi ka pa natatapos sa kaparusahan. Kuya Hanchuan, hindi sinasadya ni tita. Para rin naman sa ikabubuti mo yon. Ginoong Fiu, umuwi na tayo. CJ, sunugin ang lumang bahay. Opo. Binibining Lin, nakabalik ka na sa bansa. Ano po ang may tutulong ka o sa inyo? Tungkol kay Kuya Hanchuan. Sa biglaan niyang pag-asawa. Tungkol sa kanyang asawa, si Shiyu. May alam ka ba tungkol dito? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi sa akin ni Kuya Hanchuan. Ang pagpunta ko rito ay dahil din kay Kuya Hanchuan. Pinapunta ka ni Lolo Fu para tanungin ako kung nakahana ng paraan para mabuhay siya kasama ni Shiyu. Di biya? Ano ang nangyayari? Si Lolo Fu, hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Alam niyang makakapagligtas sa kanya si Shiyu. Pero, bigla siyang nagbago ng isip. Talagang ka, si Shiyu pala ang alwin body. Sa palagay ko, gusto siguro ni Lolo Fu na pagkatapos nilang magsama ni Shiyu, mamamatay si Shiyu, kaya pinahanap niya sa akin ang paraan para mabuhay silang pareho ni Shiyu. Pagkatapos magsama, mamamatay si Shiyu. Ang solid origin pill na ito ay makakatulong kay Lolo Fu at Shiyu pagkatapos nilang magsama na pansamantalang mapatatag ang dugo ni Shiyu. Pero baka, sa huli, mamatay din siya. Master Wutsu, tingnan mo, ang tagal na naming makakilala ni Kuya Hanchuan. Baka pwedeng ibigay mo muna sa akin ang solid origin pill na ito. Huwag kang mag-alala, sigurado akong mapapayag ko si Kuya Hanchuan na gamitin ito kay Shiyu. Nakakapanatag naman. Umuwi ka at kausapin mo si Lolo Fu. Huwag niyang isakripisyo ang kanyang buhay dahil lang sa isang babae. Siege. Basta gumaling lang si Kuya Hanchuan. Kailangang mamatay si Shiyu. Lolo Fiu, hindi mo naman kailangang gawin ito para sa akin. At mag-away sa pamilya mo, maghihiwalay na rin tayo. Gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin?
Ayaw mo ba? Umalis ako nung gabi ng New Year. Dahil kay Lolo Fu, hinahanap ka ni Miss Lin. Sabi niya may nahanap na paraan si Master Wuchu. Baba muna ako, babalik agad ako. Ayaw niyang makipaghiwalay. Kumusta yung usapan natin dati? Fu Hanhuan. Handa ka bang isakripisyo ang lahat? Para lang mabuhay si Shiwa? Kasama na ang lahat ng ari-arian mo. Handa ako. Napirmahan na. Ito ang guyuandan na ibinigay sa akin ni Master Wuchu para sa iyo. Bakit mo hinanap si Master Wuxu? Ano ang alam mo? Ang guyuan din na ito ay pansamantalang makapagpapatatag sa enerhiya ni Shiyu pagkatapos ng unang gabi nila ni Fuye. Ngunit sa huli, maaari pa rin siyang mamatay. Nag-alala ako sa kalagayan mo kaya. Tinanong ka si Master Wuxu. Hindi ko inasahan na si Shiyu pala ay tunay na Purian body. Kaya pala bigla kang nagpakasal sa kanya. Wala itong kinalaman sa'yo. Umalis ka muna. Kuya Hanhuan, sinabi ni Master Wuxu. Na masama ang kalagayan ng katawan mo ngayon. Kailangan mo nang tapusin ang unang gabi kay Shiyu. Bitawan mo ako. Ang lupit mo sa akin. Ikaw ang nagsabi noon. Fuye, galing ako sa ospital. Halos gumaling na. Ang sugat ko sa binti. May nagpapaputok ng paputok. Kung nandito ka lang sana. Nandito ako palagi. Maganda ba? Paano mo ako pasasalamatan? Paano mo gusto na pasalamatan kita? Ngayong gabi. Gusto kita. Fuye, ang mga preparasyong ito. Gusto mo lang ba na pagalingin kita? Pagkatapos ng gabing ito. Tapos na tayo, Shiyu. Pagkatapos ng gabing ito, may susunod pang gabi. Pagkatapos noon, may susunod pa. Ano yon? Talaga bang maliligtas ni Shiyu ang gamot na yon? Akala ko ba may nakita ng paan? Mabuti naman. Inumin mo ito, mas giginhawa. Ang pakiramdam mo. Inumin mo ito. Mas giginhawa ang pakiramdam mo. Maliligo muna ako. CJ, Tapos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, Miss Lin na isagawa ko na. Ang pagpapakunwari na napakamatay si Master Wuchu dahil sa pagkakasala. Kahit imbestigahan ni Fuyi, wala siyang mahahana. Pag namatay na si Shiyu, isasalin ko ang sisi sa guyuandan. Kay Master Wuxu. Patay na siya, wala nang magagawa. Kahit si Kuya Hanchuan, hindi niya ako magagawan ng anuman. Hindi ko alam kung magkakasama sina Kuya Hanchuan at Shiyu ngayong gabi. Kailangan kong tawagan para paalalahanan sila. Emmeline, bakit mo tinatawagan? Si Fu Hanchuan sa ganitong oras. Kuya Hanhuan, yung guyuan din. Nakain na ba ni Shiyu? Kayo ba ngayong gabi ay? Yun. Ako ang kumain ng guyuandan. Wala si Fu Hanchuan. Si Shiyu pala ang sumagot ng tawag. Kung wala si Kuya Hanchuan ngayong araw, ipapaalam ko sa iyo ang katotohanan. Mahina ang signal ko, hindi ko narinig ang sinabi mo. Ang dahilan ng pagtawag ko ay para sabihin sa iyo. Pagkatapos kumain ni Shiyu ng guyuandan, kapag nagkasal kayo, wala siyang
Nararamdamang sakit, pero pagkatapos ay pwedeng mamatay. Kahit na alam ko na wala kang pakialam kay Shiyu at pinili mo na ang libingan niya. Pumili ka. Gusto ko sa lugar na ito. Maganda swerte mo. Fuyi. Pinapili mo ako ng lugar na gusto ko. Para ba tayong mag-honeymoon? Kung simula pa lang ay pinili mong isakripisyo si Shiyu, huwag mo nang patagalin, huwag mo na rin siyang lokohin. Huvak. Nagbibiro ka ba? Ngayong gabi. Gusto kita. Yun pala ang dahilan ng lahat ng ginawa ni Fu Hanchuan. Dahil lang ako ang makakagamot sa kanya. At nahulog pa ako sa kanya. Anong nangyari? Inumin mo ito, gagaling ka rin. May problema ba sa Guyuandan? Okay ka lang ba? Fuye. Nasaan si Master Wuxu? Lumabas ka. Nagpakamatay si Master Wuchu. Ano ang sinabi mo? Iligtas mo ang asawa ko, ibibigay ko ang lahat. Subukan natin, subukan natin. Tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Tuloy mo ang paggamot, Fuye. Huwag kang magsalita. Lolo Fu, huwag kang mag-alala. Malubha ang pinsala sa puso ni Mrs. Wala na kaming magagawa. Niloloko mo ako. Diyos ko, niloloko mo ako. Paumanhin. Sabi mo patay na si Mrs. Ginawa namin ang lahat. Mahal. Tingnan mo ako. Ako ito. Yung gamot na yon talagang makakapagligtas kay Shiyu. Bakit? Diyos ko, bakit mo ako niloloko? Magsalita ka. Lolo Fu. Shiyu. Lolo Fu. Nasaan si Mrs.? Nang malaman ng pamilya Shi, napatay na si Mrs., nagkagulo sila. Gusto nilang kunin ang bangkay ni Mrs. Binigyan ko sila ng 10 milyon. Bilang libing. Bakit mo binigyan? Bakit ka kumilos ng walang paalam? Ibalik mo ang bangkay ni Shiyu. Bakit? Bakit nila gustong kunin ang kanyang bangkay? Lolo Fu, huwag kang mag-alala. Ayon sa kapalaan ni Shiyu, mas mabuting ilibing siya sa libingan ng pamilya Shi para mawala ang kanyang mga kasalanan sa mundong ito at makapag-reincarnate agad. Ayon sa iyong kapalaran,
ikaw at siya ay magkakaroon ng anak na babae. Kung hindi lang siya, namatay ng maaga, siguradong magkakaanak kayo ng babae. Ano ang sinasabi mo? Magkakaanak siya ng babae para sa'yo. Ang anak kong babae. Anak, Wala talagang swerte, ilang araw lang ikinasal na matay na. Buti na lang nakuha ko ang pera sa libing, hindi sayang ang pag-alaga sa kanya. Tama na, kahit ano pa ang sabihin. Si Yuyuy ay tunay kong anak, patay na siya. Pwede bang tumahimik ka na lang? Nanay, dito ba ang tahanan mo? Tatlong taon na ang nakalipas nang mamatay si tatay. Umalis na rin ang stepmother at si Shizenzen. Iba na talaga ang lahat. Hindi ka pa kasi gaanong malaki noon. Kaya hindi kita dinala. Bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo. Samahan mo ako, okay lang ba? Sige. Asay tari? Say sama siya. Oo, maraming beses na kitang sinabihan. Hindi na magkikita ang nanay at tatay. Huwag na nating pag-usapan siya, okay? Naintindihan ko na, nanay. Hindi ko na siya babanggitin ulit. Nanay, anong nangyayari? Nanay. Nanay. Okay lang ako, anak. Nanay. 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 Nanay, bilis. Anak, bumalik ka agad sa tatay mo. Mag-ipon kayo ng pera. Baka hindi na maligtas ang buhay ng nanay mo. Kukuha ako ng pera ngayon din, pakiusap. Iligtas niyo po ang nanay ko. Ziga. Nanay, kukuha na ako ng pera. ₱35 lang, hindi ito sapat para sa nanay. Para sa ospital. Anong lugar ito? Bahay ba ito ni tatay? Hanapin natin siya. Para sa ospital ni nanay. Shiyu. Galit ka pa ba sa akin? Kaya nitong 7 taon, hindi mo man lang ako dinalaw sa panaginip. Sabi sa akin ni Master Wukong hanggang sa huli. May anak tayong babae sa tadhana. Ang ganda-ganda niya kahit hindi ko man lang siya nakita. Ikaw na ang bahala sa huli, ano man ang isulat mo ay magkakatotoo. Kung maaari, pwede bang dalawin mo kami sa panaginip? Kahit isang beses lang. Dito mismo ang lugar sa larawan. Tatay, tutulungan mo ba si nanay? Master Fu, ang ika-7 anibersaryo souvenir na iyong nagkusumest para sa iyong asawa. Na-deliver na SA Fu family. Okay. Nakuha ko na. Sana'y ligtas at maligaya ang aking mahal na asawa at anak. Sana'y magkita tayo. Tari. Kami ba ni nanay ang tinutukoy niya? Larawan ito ni nanay. Dito biya dati. Bahay ni nanay at tatay? Ito ba ay regalo rin ni tatay sa akin? Shino-onuo, bakit wala pa ang tatay mo? Doktor, hinihintay ko na po si tatay. Bigyan pa kita ng kalahating oras. Ang pambayad sa operasyon ng nanay mo. Kung hindi mo pa mababayaran, hindi na siya ma-admit. Sige pa, doctor. Pupunta na ako sa ospital para magbayad.
Ito bang gintong kandado ay kay tatay rin? Ito na lang ang maibabayad ko. Para sa ospital ni nanay. Infeng, tulungan mo akong hanapin ang magnanakaw. Kapag naibayad ko ito, makukumpleto na ang pambayad sa operasyon ni nanay. Gaano katagal? Lolo Fu, ayon sa navigation, 10 minuto na lang. Mahahabol na natin ang magnanakaw. Doktor, nakahanap ako ng pambayad sa operasyon, pakiusap. Ligtasin mo ang nanay ko. Shinuo, itong lucky bag at gintong kandado. Saan mo nakuha ito? Lahat ba ito ng nanay mo? Lahat ito ay regalo ni Papa kay Mama. Sino ang tatay mo? Yang Master Fu, bakit ka nandito? Ang mga bagay na ito ay hindi sa amin, dinala lang ito ng batang ito. Walang kinalaman ang ospital namin dito. Hubarin mo yung damit. Sino ka? Ito ay damit na biniling tatay ko para sa akin. Batang ito, puro kasinungalingan. Ang damit na ito ay para sa anak na babae niyong Master Fu. Nagnakaw ka ng gintong kwintas. Nagnakaw ng damit, tapos ngayon, nagpapanggap ka pa na anak ni Lolo Fu. Walang modo talaga. Hindi ako nagnakaw, talagang regalo sa akin ito ng tatay ko. Anak, ibalik mo sa akin ang damit, pwede ba? Napakahalaga nito sa akin. Huwag kang matigas ang ulo. Ayaw kayo. Ubaran Montag. Ang ginagawa? Huwag mong sirain ang damit na regalo sa akin ng tatay ko. Ito rin, ibalik mo sa akin. Huwag mong agawin, ito ay larawan ng nanay ko. Halika rito, anak, pakinggan mo. Kami ay walang kinalaman sa isa't isa. Kung magpapanggap ka ulit bilang anak ko o magnanakaw ng gamit nila, huwag mong sisihin kung ano ang gawin niya sa'yo. Shinuo, alam mo ba kung sino ang inapi mo? Siya ang makapangyarihang yung Master Fu. Kung ganito ka, dalin mo ang nanay mo at umalis na kayo. Nanay, huwag kang mag-alala, noo. Hindi ka pababayaan. Shaiyu, pasensya na, hindi ko naingatan. Ang mga gamit ninyo. Pangako ko, hindi ko na ito mawawala ulit. Ang batang babae kahapon, ang tapang talaga. Nagnakaw ka ng gamit ni Lolo Fu para sa operasyon ng nanay niya. Lolo Fu, si Bo ay walang asawa. Saan galing ang anak? Pareho ng apelido ng nanay, Shiyu. Doktor, kanina niyo sinabi ang batang nagnakaw ng gamit ni Lolo Fu. Ano ang pangalan ng nanay niya? Kilala Montag sila? Kaya gusto kong malaman ang kalagayan nila. Ang bata ay si Shinuo. Kawawa talaga. Nung dumating siya, dala-dala niya ang nanay niya. Ang nanay niya ay si Shiyu. Nga pala, naiwan dito ang AI nila. Kung kaibigan mo sila, pakiusap, dalhin mo ito pabalik sa kanya. Nanay, alusan kita ni Noo ng pabango. Gising ka na, huwag mo akong iwanang mag-isa, Noo. Hindi ko alam kung nakauwi na si tatay, nanay, tibayan mo pa. Hahanapin na ni Noo si tatay. Tatay, bakit hindi ka pa umuwi? Hindi ba't kinuha ito ng masamang tiyuhin? Fake it nandito yulit ito? Batang ito, bakit puro kasinungalingan ang sinasabi? Ang damit na ito ay kay Fu Xiao, para sa kanyang sariling anak na babae. Hinakaw mo ang gintong kwintas. Hinakaw mo ang damit, okay lang, pero ngayon, nagpapanggap ka pang anak ni Fuye. Baka naman. Ang masamang tiyuhin na iyon ay ang aking tatay. Tari, Nandito ka pa. pero ikaw ang aking tatay. Sino ang tatay mo? Wala akong anak na babae. Ang nanay ko ay si... Kuya Honchuan. Sino ang nag-usay mo dito? Kuya Hanchuan, napunta ako dito. May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Sabi ni Qin Feng, ang batang ito. Hindi lang nagnakaw sa sala, nagpapanggap pa na anak mo. Sa tingin ko, hindi ito simpleng bagay, kaya nagpadala ko ng tao. Para imbestigahan, at lumalabas na ang batang ito. Ay may utos ng iba, dahil alam ng lahat sa labas. Na mismo sina Shiyu at ang kanyang anak. Kaya nang malaman nila, nagpapanggap silang anak mo. Para makakuha ng pera, at sila. May isang katangian, sinasabi nilang ang nanay nila. ISI Shariwe. Sabihin mo sa tiyuhin, ano ang pangalan ng nanay mo? Ang nanay ko ay si Shiyu. Hinangag, Kuya Hanchuan, tama ang sinasabi ka o, di iba? Sino ang nag-utos sa'yo magsabi nito? Nanay mo ba? Walang nagturo sa akin, simula pagkabata, hindi ko nakita ang tatay ko. Pero, may larawan kang nanay ko dito. Ikaw ang aking tatay. Nagsisinungaling ka pa. Hindi ako nagsisinungaling, ang nanay ko talaga ay si Shiyu. Bigyan mo ako, bitawan mo.
Nagpapanggap kang anak ni Kuya Hanchuan. Okay lang. Pero sinira mo pa ang gamit ni Kuya Hanchuan. Hindi ko sinasadya. Kukunin ko na ito para sa iyo. CJ. Huwag ka nang magpakita sa harap ko, huwag na. Huwag mo na akong makita ulit. Ang cute ni Shiyu, 7 taon na ang nakalipas, hindi pwede. Hindi ko hahayaang mahanap ni Hanchuan ang mga ito. Dito pala nakatira ang mag-ina ni Shiyu. Bigyan mo ako ng 2 malakas na lalaki, ngayon din. Sino KO? Ang may-ari ng bahay na ito ay ibinenta na ito sa amin. Dalhin mo ang inang may sakit mo. Umalis na kayo. Kung hindi, itatapon ko kayo sa kalye. Narinig mo ba? Kuya Hanchuan, 7 taon nang wala si Shiyu. Dapat mong kalimutan na sila, kung hindi, ang mga tao sa labas ay laging magpapanggap bilang asawa at anak mo. Makinig ka sa akin, lahat ng mga nagpapanggap. Bilang asawa ko, hindi ko palalampasin ang isa man sa kanila. Sige, ako na ang bahala dito. Kuya Hanchuan, nag-reserve ako ng isang restaurant para sa magkasintahan. Gusto mo bang sumama? Lumampas ka na sa limitasyon mo, alam mo ba? Boss Fu, may balita lang. Naibenta na ang lumang bahay ni Mrs. Wala na sila doon. Sino ang nagbenta ng lumang bahay ni Mrs.? Tara, puntaan natin ang lumang bahay. Nanay, saan tayo pupunta? Parang akala and I tari. Napatay na si nanay, pero buhay na buhay naman siya. Ang mag-ina ni Shiyu. Ay pinalayas na pabalik sa probinsya. Shiyu, SA buhay mo. Hindi mo na muling makikita si Kuya Hanchuan. Nanay, giniginaw ka ba? Nanay. Kotse ni tatay yon. Kung makita ni tatay si nanay, baka madala na niya si nanay para magamot. Tatay, tatay, tatay. Nanay. Anong nangyari? Boss Fu, yung batang magnanakaw. Bigla na lang sumulpot. Tatay, pakiusap, tulungan mo si nanay. Nanay. Kuya Hanchuan, sa tingin ko ang batang ito ay nagpapanggap lang, umalis na tayo. Bilisan mo ang pagmamaneho, kailangan pa ni Kuya Hanchuan. Pumunta sa probinsya ni Shiyu, bilis. Bumaba tayo at tingnan. Tingnan mo lang si nanay, kahit isang saglit. Si nanay ko talaga si Shiyu. Tingnan mo lang siya, kahit isang saglit. Kuya Hanchuan, ang babaeng yon ay kasabwat nitong batang to. Ginagawa lang nila ito para umabala tayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Bilis, umalis na tayo. Dalhin mo siya. Nanay, nanay, wala pong pera si nanay para magpagamot, mamamatay na siya. Nanay. Kunin mo ang perang ito, gamitin mo para iligtas ang nanay mo. Tandaan mo, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Nanay, 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 nagising ka na rin. Noo, okay ka lang ba? Ang boses na yon ay si Shiyu. Kuya Hanchuan. Nanay, 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 nanay. Nanay Shiyu, Shiyu, tibayan mo. Nani, nani, okay ka lang biya nani? Nanay Shiyu. Sa ospital. Doktor, tulong. Doktor, tulungan niyo ang asawa ko. Shiyu. Hindi pinapapasok ang pamilya. Nanay, nanay. Noo, pinaghirapan mo ito. Sino ang tatay mo? Wala akong anak na ganyan. Huwag mo na akong makita muli. Noo, pasensya na, nanay. Noo, patawarin mo na ang tatay mo, pwede ba? Kasalanan ko lahat ito. Patawarin mo na ako, pwede ba?
Nanay, nagising ka na rin. Ang mga mata ko, parang hindi ko na nakikita. Doktor, bakit hindi na nakikita ang nanay ko? MSG, masyadong matagal kang naging walang malay. Na mismo ang pinakamainam na panahon para magamot. Nagdulot ito ng pansamantalang pagkabulag. MSG, kailangan mong magpahinga ng maayos. Yung Master Fu, nalaman namin na si MSG noong 7 taon na ang nakalilipas, ay nakaranas na matinding trauma, kaya ngayon ay kulang siya sa lakas. Kung wala tayong mahanap na tamang lunas, baka hindi siya mabuhay ng higit sa 1 buwan. 1 buwan. Pero sa tingin ko, huwag muna natin sabihin sa kanya. Natatakot akong hindi kakayanin ng katawan niya. Pwede ba akong magtanong? Gusto talaga malaman ng ospital namin kung ano ang nangyari sa kanya 7 taon na ang nakalilipas. Kung hindi, wala kaming paraan para magbigay ng tamang lunas. Mahal. Ako ito. Okay lang ang nanay pero sa ngayon, hindi na makikita ni nanay si Noo-Noo. Ano ang gagawin ni nanay? Gusto ba ni nanay na samahan tayo ang tatay mo? Noo-Noo, sinabi na sa iyo ni nanay. Hindi ko kailangan ang tatay mo. Kaya rin ang nanay na alagaan ka mag-isa. Nene, Hindi kailanman patatawarin ng nanay siya at ayaw na niyang makita siya kailanman. Sino yan? nanay, yung pumasok eh. Sino yan? Bakit hindi ka nagsasalita? Ako ay... Nurse. Yung boses mo. Ano yon? Wala lang. Bakit lalaki ang nurse na binigay sa akin ng ospital? Yun kasi, yung mga babaeng nurse ay abala lahat. Kaya ako na lang ang napili. Huwag kang mag-alala, alagaan kita. Salamat sa hirap mo. Fuyi, ang sakit ni Mishi ay nanggaling noong 7 taon na ang nakalilipas. Nanggamutin kanya. Para magamot ito ng tuluyan, maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. Sabihin mo sa akin kung hindi papatayin kita. buwak po. Pero, ang naghasik ng hangin ay siya ring anihin. Fuyi, kayo lang ang tanging lunas para kay Miss Sher. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kailangan ninyong dalawa ni Miss Shi na tulad noong 7 taon na ang nakalilipas, ay tapusin ang pagliligtas na ito. Ngayong bisperas ng bagong taon, ay eksaktong 7 taon na namang gabi ng dugong buwan. Basta kayo ni Miss Shi ay magsasama sa bisperas ng bagong taon. At magsasama sa kama, tiyak na gagaling si Miss Shi. Sigurado ka ba? 7 taon na ang nakalilipas dahil lang sa pagsasama namin sa kama. Para iligtas ang buhay ko, kaya siya naging ganito. Siyempre. Pero pa siguradong gumaling, kailangan pa rin. Naalagaan ni Fuyi ang inyong katawan. Basta inumin ni Fuyi. Ang gamot na ito bago magsama, tiyak na gagaling si Miss Shi. Pero Sabihin mo, ang paggawa nito ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan ni Fuyi. Pinakamagaan, maaring maging baldado. Pinakamalala, maaring mamatay. okay lang. Kahit ano pa man. Utang ko sa kanya ang lahat ng ito. Nanay, subukan mong magbihis mag-isa. Halika. Tutulungan kita. Ganito. Ano yon? Halos gumaling na ako kaya hindi na ako mananatili sa ospital. Sayang lang ang pera kung mananatili pa ako. Huwag mong alalahanin ang pera. Tutulungan kita. Hindi na kailangan. Mahirap ang trabaho mo bilang nurse. Itong mga nakaraang araw. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin. Aalis na kami. Nanay, hintayin mo ako dito. Kukunin ko ang gamot mo. Sige, puntahan mo. Halika, ito ang doktor mo. Noo-noo, bata ka pa. Kailangan yun ng aking pag-aalaga, kaya pwede ba? Pwede bang sabihin mo kay mama, umuwi tayo? Pero sabi ni Mama, hindi niya kayang patawarin ka sa buong buhay niya. Mama. Alagaan ni Noo-Noo ng mabuti si Mama. Noo-noo, pakiusap. Sabihin mo kay mama, pwede ba? Noo-noo, tapos ka na ba? Mauna na akong hanapin si Mama. Mama, Tara N.A. Sige, tara na. Mama, maraming bahay dito. Tingnan mo, magkano ang bahay na ito, alin ang pinakamura. Mama, ang pinakamura ay 1,000 kada buwan. Pero 500 piso na lang ang pera ni Mama. Tignan natin ang iba, Tara. Welcome, alamin ang aming programa. Ang New Year's Eve, pamilyang nakakaisa, lahat ng pamilyang sumali. May premyo, ang una ay makakakuha ng 200,000. Mama, may pera na ako para gamutin ang mata mo. Tama si Noo-Noo. Lolo Fu, may balita, si Master Wuxu.
Hindi siya nagpakamatay dahil sa kasalanan, kundi pinatay, lahat ito, ay iniutos ni Miss Lin. Malamang may kinalaman sa Guyuandan. Lin Ying, tama ba? Pasok. Kuya Hanhyuan, yung Guyuanden. Talagang binigay sa akin ni Master Wuchu. Hindi ko sinasadya. Itago ang epekto nito. Gusto ko lang. Gumaling ka. Gusto ko lang. Gumaling ka. Bakit mo ako niloloko? Dahil mahal kita. Mahal kita, hindi Montag ba alam. Noong una, akala ko walang mas mahalaga kaysa sa pera ko. Ang reputasyon ko, ang buhay ko. Hanggang sa nakilala ko siya, parang anghel siya. Ang kanyang kadalisayan at kabutihan ang nagligtas sa akin. Kaya mula noon, ang kanyang buhay ay mas mahalaga na kaysa sa buhay ko. Kuya Hanchuan. Qin Feng, Kuya Hanhyuan, kahabagan. ang mag-ina na ayos na ba? Nakalimutan kong sabihin, itatayo ko na sana sila. Ang pag-ayos sa villa, ngunit ang iyong anak na babae ay lumiko at kinuha. Program na parent anak. Welcome SA New Year Eve Special Program. Bigyan natin ng palakpakan ang tatlong pamilya. Welcome sa unang pamilya, ang pamilya ni Wang Zhuangshuang. Kumusta kayo? Next, ipapakilala ko ang pangalawang pamilya. Kamusta, Batang Sinuonuo? Nasaan ang tatay mo? Bakit hindi sumama ang tatay mo? Ang tari kayo. Pero ayon sa rules ng show, dapat kasama ang parehong magulang. Kasama ang bata para makasali, kung hindi, matatanggal sa kompetisyon. Host, single parent family po si Nunu. Pwede bang bigyan ng consideration? Ah, walang tatay pala, Batang Kalye. Ayaw naming makipaglaro sa Batang Kalye. Paalisin niyo siya. Sino nagsabing walang tatay si Noono? Sino nagsabing walang tatay si Noono? Tari. Sir, sino po kayo? Ako si. Ako yung nurse na nag-alaga sa'yo sa hospital. Ako si Fuchen. Ah, ikaw pala. Sumali ka rin sa show. Pwede ba akong maging tatay ni Noono? Para makasali. Tatay ni Noono. Sir, talaga po bang? Kayo ang tatay ni Nono. Kung hindi, Matatanggal sa kompetisyon ang pamilya ni Nono. Kahit ayaw ni Mama kay Papa, pero para makuha ang premyo. Para gamutin ang mata ni Mama, kailangan kong tanggapin siya. Batang Nono, talaga bang tatay mo siya? Tari kayo siya. Siya SI Fuchen. Salamat sa pagiging tatay ni Noono. Kung hindi, kailangan naming umalis ngayon. Walang anuman. Sigish, dahil kumpleto na ang tatlong pamilya. Simulan na natin ang bagong challenge. Bulag ang mata ko, baka makaabala ako sa inyo. Okay lang, nandito ako. Mukhang mabait naman pala si Papa kay Mama. Hindi naman ganun kasanjet. Sana maganda ang performance ninyong lahat ngayon. Simula na ang laro. Baka gagaling na ang paningin ko. Tuloy lang. Papa, nagdugo ang kamay mo. Okay ka lang. Okay lang, Biazi Papa ni Nono. Kaya pa bang sumali sa kompetisyon? Tuloy lang. Huwag kayong mag-alala. Noo, hawakan mo ako ng mahigpit. May nanalo na sa larong ito. Ang pamilya ni Wang Zhuangkuang. congratulations sa kanila. Nanalo tayo. Kung hindi ka sumabit sa amin, hindi kami magiging huling puwesto at sinaktan mo pa ang tatay ko. Nesugitin. Halika rito, humingi ka ng tawad sa anak ko. Bakit ako mag-sorry? Tanga lang siya kaya siya natisod. Ay ko. Ano ka? Ang anak namin ay sumasali lang ng patas. Kung may sisihin kayo, sisihin nyo ang pamilya nyong mahina. Inga, isang bulag at isang mahirap na caregiver. Kasama pa ang isang maliit, ganitong pamilya. Anong laban nyo sa amin? Huwag mong sabihin yan sa nanay at tatay ko. Molly B.A. kami? Ang tatay ko ay Director ng Few Corporation. Paalisin ko kayo. Talunan kayo, umalis na kayo, hindi kayo makakasagabal sa amin. Manalo ng championship. Pamilya ni Wang Zhuangshuang, maglaro tayo ng maayos. Huwag. Sila ang nagsimula ng gulo. Alo na ayaw pa umalis. Naniniwala ka ba? Isang tawag ko lang. Mapapaalis ko ang pamilya nyo sa Jiangcheng. Talaga? El Gifu, umalis na tayo. Huwag kaming isama sa problema mo. Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Bibigyan ko kayo ng katarungan. Epal ka pa, dito ka pa nagpapanggap, ito ay auditorium ng Fu Corporation. Kung galit ka sa akin, parang galit ka na sa buong Fu Corporation.
Sige, tawagan mo sila, tingnan natin kung may lakas silang galawin ako. Kung matatakot ka ngayon ang pamilya mo. Luluhod at magsusorry sa akin. Sige, kung hindi nila ako gagalawin, ang pamilya mo. Ano ang gagawin mo? Kakain kami ng tayo. Sige, tayo natin. Okay lang. Manager Wu, may problema ako. Kailangan kong sabihin sa iyo. Sige, dumating ka na. Ang pamilya mo, lumayo kayo pag lumuhod. Baka madumihan kami ng dugo. Sino ang nagkakagulo sa teritoryo ng Fu Corporation? Ito, walang alam, gustong. Ipakita sa atin ang lakas nila, Manager Wu. Palayasin mo na itong maliit at ang dalawang ito. S.A. Jiangcheng. Zia? Oo, ito alles. Anong ginagawa Montag, Manager Wu? Alam mo ba kung sino siya? Palayasin S.A. Jiangcheng? Isa lang siyang caregiver. Ano KBA? Ang ginoong ito ay ang inyong pamilyang tatlo. Talagang may tapang kayo. Huwag ninyong subukang labanan ang ginong ito. Ano PA ang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo palabas ang pamilyang tatlong ito. Manager Wu, kahapakan ninyo kami. Ano PA yan? Alice. Ang galing talaga ni Papa. Pero Ginoong Fu, ang manager mo na yon. Bakit siya ganun katindi ang pagsunod sa'yo? Sino ka talaga? Siguro natatakot sila na magdulot ng masamang epekto kung lumaki ang gulo. Dahil live ito, kaya pinalabas sila. Isang maliit na pangyayari lang yan sa paligsahan. Ngayon, ito na ang huling hamon ng paligsahan na sasaksihan ng mga batang ito. Ang pagmamahalan ni nanay at tatay. Paano ba? Paano natin sasaksihan ang pagmamahalan ni nanay at tatay? Ito na ang nakakakilig na bahagi, ang premyong 20,000. Kanino kaya ito mapupunta? Ngayon, ating pasalubungin. Ang pamilya ni Kian Duo sa entablado. Ang gawa ng pamilya ni Kian Duo ay pagsasama-sama sa paggawa ng siomai. Ang boto sa internet ay 1,020,000 boto. Sana'y maganda ang inyong resulta. Salamat, sandali lang po. Ngayon, ating pasalubungin ang pamilya ni Shinono. Ano ba ang inihanda ninyo? Sa backstage ng aming grupo, wala kaming natanggap na inyong gawa. Patunayan ang pagmamahalan ni nanay at tatay. Paano ba natin? Paano ko sasaksihan ang pagmamahalan ni nanay at tatay? Kami. Hindi natin pwedeng bigyan si Noo, di ba? Mahal sa 7 taong ito. Ikaw lang ang nag-alaga sa bata. Nahirapan ka. Sa hinaharap, alagaan ko kayong mabuti ni Noo. Pwede ba kitang pakasalan? Si Fochen na ito, bakit bigla na lang magpapakasal sa akin? Para lang ba ito sa paligsahan at makuha ang premyo? Gusto ko. Siguro mahal na mahalan ay Papa SI Mama. Sana ay magkasundo sila. Mas maganda yun. Ginoong Fu, salamat sa ngayon. Nagamit mo ang pagkatao ni Papa sa pagre-record ng programa. Ngayon, nakuha na rin ang premyo. Kahit anong bahagi ang gusto mo, pwede. Ginoong Fu, gabi na ng bisperas ng bagong taon. At ito na lang ang pagkakataon mong iligtas si Binibining Shi. Pero gusto ko pa rin ipaalala sa'yo, kung gagamitin mo ang paraan ng pagtatali. Iligtas si Binibining Shi, ang iyong katawan ay matitigok din. Malala, pwedeng ikamatay mo. Ang ganda ng bahay na ito. Mama, dito na lang tayo tumira. Tara na. Ginoong Fu, sigurado ka bang gusto ng production team na kaming tatlo ang mag-shoot ng video para sa bagong taon? Hindi kaya kami nakakaabala sa iyo? Hindi naman.
Sa loob ng 7 taon, mag-isa lang ako sa bagong taon. Kung darating kayong dalawa, sobrang saya ko pa. Tara, uwi na tayong magkasama. Kumain ka ng marami, noo-noo. Nay, ito. Shiyu. Ito ang baso. Maligayang bagong taon, Shiyu. Sana ikaw at si Noo-Noo ay laging malusog. At mabuhay ng matagal. Sana si tatay ay mabuhay ng matagal. Maligayang bagong taon, mahal. Lolo Fu, ngayong gabi na ang bisperas ng bagong taon. At ito na lang ang tanging pagkakataon mong iligtas si Mishi. Kung gagamitin mo ang paraan ng pagtulog ng magkasama para iligtas si Mishi, ang iyong katawan ay matinding masasaktan. At pwedeng ikamatay mo. Paumanhin, Shiyu. Patawarin mo ako sa ganitong paraan. Pero ito lang ang tanging paraan para mailigtas kita. Nakakakita na ako. Naku. Bakit ako nalasing kasama ni Fuchen? Noo-Noo, hindi ka na maihahatid ni tatay sa eskwelahan. Kailangan kong manatili sa bahay para alagaan si nanay. Pahatid na lang kita sa driver, okay? Sige, papasok na ako. Palam, tatay. Ginoong Few. Kagabi. Fu Hanchuan. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano. Fu Hanchuan. Hindi kita patatawarin. Ayokong makita ka kailanman. Shiyu. Shiyu, kalimutan mo na ako. Sana ligtas at masaya ka. Ang huli, ikaw na ang sumulat. Kalimutan ang lahat ng ating pinagsamahan. At magsimula ulit. Ng bagong buhay. Noo-noo, bakit mo gustong dalhin si nanay dito? Uwi na tayo. Pero ang proyekto na binigay ng guro, dito dapat gawin.
Tara na, nay. No. Halika rito, nay. Ang huli, ikaw na ang sumulat. Lahat ay magkakatotoo. Sa susunod na taon, burger ang ihahanda ko para sa'yo sa New Year's Eve. Sana'y maging maayos at ligtas ang aking asawa at anak at magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Shiyu, miss na miss kita. Ngayon, suot ko na ang high neck sweater. Hindi na ako magsusuot ng sweat. Noo, halika, hindi na tayo babalik dito sa susunod. Naaalala mo ba? Malamang, ikaw ang asawa ni Master Fu. Si Miss Shuiwe, hindi ba? Master. Ako at si Fu Hanchuan. Wala na kaming koneksyon. Mukhang hindi kayang gawin ni Master Fu. Nasabihin sa iyo ang totoo. Ang totoo, 7 taon na ang nakalipas. Si Master Fu ay may likas na yang energy. Malapit nang mamatay, palagi siyang naghahanap ng yin energy. Noong una, balak niyang isakripisyo ka para sa sarili niya. Pero hindi inaasahan, mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay. Kaysa zaktan ka kahit kailan. Master, mali ang pagkakaalala mo. Pinili niyang gamitin ang buhay ko. Para iligtas ang sarili niya. Hindi, akala niya pag kinain mo ang guyuandan. Mabubuhay kayong pareho, pero sino ang mag-aakala? Ang guyuandan na iyon ay panlilinlang lang sa kanya. Master, ano ang sinasabi mo? Gumaling ka na ba? Ano ang ibig mong sabihin? 7 taon na ang nakalipas, nagkasakit ka para iligtas si Master Fu. Para gumaling, kailangan mong gawin ang parehong paraan. Mahil itinakda ng langit, ikaw at si Master Fu. 1 tao lang ang maaring mabuhay. Sana'y ikaw at ang iyong anak. Mabilis tayong magkita. Si Shiyu ay asawa ko, si Fu Hanchuan. Ngayong gabi. Gusto kita. Fu Hanchuan. Hindi kita kailanman patatawarin. Ayokong makita ka kailanman. Baka ang aksidenteng iyon ay ginawa ni Fu Hanchuan para gamutin ang sakit ko. Kung gayon, si Fu Hanchuan ay Huwag kang umiyak, nanay. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, nanay. Nanay. Huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak, nanay.